lipid, sir. Monomer and polymer. So, sige. Akala ko hindi natapos yung lipids. Ang dami ko nang dinaldal eh. Nakarating ako ng nucleic acid actually. Ivan, you're here. Ivan from O2. Wala siya. Ayan. So, tandaan dito sa lahat ng biomolecules, yung monomer and yung polymer. So, for nucleic acids, ang tatandaan lang natin dito is the purines and pyrimidines. So, we have the adenine and thymine for purines, and we have, for pyrimidines, we have guanine, cytosine, and uracil. So, isang hexane at saka isang pentane. So, isang hexagon at saka isang pentagon. So, yung isa, 6 yung side, yung isa naman, 5 yung side. So, for pyrimidines, isang piatos lang siya or isang hexagon lang siya. So, example of nucleic acid, so we have the RNA and we have the DNA. So, for RNA, you go back to the protein synthesis, the translation and transcription. So, we have mRNA, pRNA, and rRNA. So, the messenger, the ribosomal, and the transfer RNA. So, I think diniscuss naman siya. Kung hindi siya diniscuss, ibig sabihin hindi siya lalabas sa exam. Hindi ko matandaan kung may nilagay ba ako sa exam or wala. Kasi actually, I submitted the exam sa office around 3rd week ng November. 3rd week ng November. Yung lecture ko noon, photosynthesis pa lang. So, hindi ko alam kung nasaan na ba si Ma'am Fraga at saka si Ma'am Joanne that time. So, hindi ko alam kung nalagay ba siya or hindi ko siya nalagay. Ayan. So, ito na yung pinaka-chunk ng exam natin, which is the photosynthesis. So, ang tatandaan lang natin sa photosynthesis class, you don't need to memorize the steps. Ayun yung ina-assure ko sa inyo. You don't need to memorize the steps. What you need to do is to familiarize yourself kung paano ba nako-convert yung light energy into chemical energy. So, from light energy, paano siya magkakaroon ng sugar? Paano siya magkakaroon ng glucose? So, ano yung kailangan na input ng isang halaman in order for the halaman to perform photosynthesis? So, number 1, we have sunlight plus H2O plus CO2 will be C6H12O6, or what we call glucose or sugar, plus O2. So, ibig sabihin lang neto, during senior high ako, parang etong formula na to, natatangahan ako sa kanya. Parang sabi ko, ano yung photosynthesis? Yan daw yung photosynthesis. Basta daw dyan photosynthesis. Ganun din yung mindset ko dati nung senior high ako. Na bakit may ganyan nakikita? Kasi yung teacher ko dati, sabi niya, our topic for today is all about, ang sinulat niya, sunlight plus water. Ayan pa yung pagkakasulat niya ng water ha. Binasa niya yan as water plus carbon dioxide will be, or the product will be, sugar. Binasa niya to as sugar plus oxygen gas. Ayan yung pagkakabasa niya. So, nung binasa siya ng classmate ko dati, eto, binasa niya as oxygen. So, dahil binasa niya to as oxygen, mali yung recitation niya. This should be read as oxygen gas dahil naka-O2 siya, or 2 units of oxygen. Pag sinabi daw kasi oxygen, O lang yon. Pero kapag O2, it should be oxygen gas. Sabi ko, ay tama nga naman, no? So, ang tatandaan natin during the examination is yung specific answer should be detailed and should be correct. Ito, pwede mo siyang basahin ng sugar, pero kung ang nakalagay sa example ay A, sugar, B, carbohydrate, C, glucose, anong sagot nyo pag ito?
glucose. Kasi sugar could be or can be polysaccharide, monosaccharide, and disaccharide. Carbohydrates can be also monosaccharide, disaccharide, and polysaccharide. But the glucose cannot be disaccharide and cannot be polysaccharide. Monosaccharide lang siya. And this formula is for monosaccharide. So the best answer should be glucose. So tandaan tong chemical formula na yan. So etong sunlight daw na to, ayan, at ito, lahat ng yan ipaprocess sa plant cell. What particular organelle ang magpaprocess? What particular organelle performs photosynthesis? Chloroplast po. Chloroplast. What particular pigment? Chlorophyll. Tandaan na, chloroplast and chlorophyll. What particular organ of the plant? Leaves po. Leaves. Gets ha? Tatandaan, babasahin sa exam kung ang tinatanong ay organ, organelle, or pigment. Iba-iba yon. Pag sinabing organ, dahon. Pag sinabing organelle, chloroplast. Kapag sinabing pigment, chlorophyll. So, i-analyze ng mabuti yung statement during the examination. So, from this, we have the carbon dioxide through the solar energy plus water will be glucose and oxygen. So, take note of this 6. Ayan. So, kung magkakaroon tayo ng balancing ng chemical formula, 6 carbon. Etong 6 carbon na to, nandito na siya. Etong 6. Yung 6 na to, pag transpose natin siya dito, this will become ilan? Pag transpose ang oxygen gas, ilan? Magiging? Hindi pala. Huwag natin siya ita-transpose. I-multiply lang natin siya. So, magiging 6 din siya. So, ito na siya. Gets? Tapos, mali. Ito siya. Yan. So, okay na tayo dito sa carbon dioxide. Dito na tayo sa water. 6. 6. Distribute dito. Magiging 12. Distribute ulit dito. Magiging 6. So, magiging H12O6. So, itong H12O6 na to ng water ay mapupunta dito. So, ang ibig sabihin, yung carbon dioxide at saka yung water, magre-restructure lang siya. Hahati-hatiin lang yan. Hahati-hatiin lang siya ng energy para maging glucose at saka oxygen. Gets? Naintindihan po ba? Uy, naintindihan ba? Yes po, sir. Mag-yes na lang kayo kasi kung hindi nyo na naiintindihan, wala na tayong magagawa. Review na to. Next. Si carbon dioxide at saka si water ay magiging glucose daw at saka oxygen. Ngayon, saan galing si carbon dioxide? Saan galing ang carbon dioxide? Hoy, class, saan galing? Very grade 3 ang tanong. Humans. Sa humans, sa animals, sa environment, sa mga taxi, sa mga jeep, or any things or any possible na nag-i-emit ng carbon dioxide. Pwedeng dun sa galing. Ngayon, para ma-process sa photosynthesis, saan dapat pumasok? Saang parte or what particular organ papasok si carbon dioxide? The question is organ.
Leaves. Leaves. What particular main organelle? What particular main organelle papasok? Chloroplast. Sakalin ko kayo. Chlorophyll. Stomata. Main organelle. Mitochondria. Tamang sagot ni Ran, stomata. Pero ang tanong, main organelle. Kailan naging organelle ang stomata? Saan nakikita ang stomata? Saan daw nakikita ang stomata? Ito yung dahon. Yung dahon, merong epidermis. May ganyan. Diba? So, ang sagot, nasa ibabaw. Bahala kayo dyan ha, pero sa stomata siya, pumapasok. So, the carbon dioxide will enter the stomata and pagkapasok sa stomata, papasok na siya sa cell. Stomata is tissue. At tanda na, ang stomata ay tissue. Ang tawag sa tissue na yon ay surface tissue. The surface tissue is one of the permanent tissues that can be found in the plants. Kaya mahalaga na hindi nyo dapat dinidelete yung mga napag-aralan ng midterms para madali nyo na lang i-analyze yung final term. So, itong water na to, saan to galing? Saan galing yung water? Wait, class, saan galing ang water? Sir, galing po sa ulan, galing po doon sa pinagugasan ng bigas na pinangdilig po ng nanay ko, or galing po sa hose at galing po sa gripo. Doon galing yung water. Naintindihan? Gets po ba? Yes. So, the carbon dioxide plus water, or the 6 units of carbon dioxide plus the 6 units of water will undergo photosynthesis in order to restructure the chemical elements to form glucose and oxygen. So, paano siya nangyayari? Meron tayong two phases ng photosynthesis. So, we have the light dependent. Nakadepende daw sa ilaw. Kaya siya tinawag na light dependent. So, ano yung ilaw na yun? Yun yung sunlight. Pero kapag wala namang sunlight, tulad ng mga indoor plants natin, yung mismong ilaw or yung bimbilya or yung mga ilaw natin na nag-i-emit ng lumens or photon. So, when we say photon, that's the basic unit of light na kung saan kaya umiilaw yung ilaw nyo ngayon, it's because of the lumens and it's because of the photons na ini-emit niya. Kaya, ang sabi ng mga dermatologist is magsuot pa din daw ng sunscreen or sunblock even if wala ng araw. Kasi yung computer, yung mga screen ng cellphone ninyo, may ilaw yan, nag-i-emit yan ng photon, nag-i-emit siya ng lumens, definitely can affect your skin. So, ibig sabihin, sir, yung cellphone ko po, pwede ko pong itutok na lang sa halaman para may ilaw siya. Pwede mo namang gawin. Pero sisirain mo yung cellphone mo ng mabilis. 'Di ba? Kung ang gagamitin mong light source is yung cellphone mo. 'Di ba? Eh sir, paano po pag inilawan ko na lang po yung halaman namin? Pinasok ko po lahat sa loob, inilawan ko na lang siya. Ano pong mangyayari? Walang saysay yung gagawin mo kung ganon. Dahil unang-una, yung plants is nagki-clean ng air. Dahil nagki-clean siya ng air, ibig sabihin, ni-utilize na yung carbon dioxide from the environment. Gets? Pero dahil yung ilaw niya ay bumbilya, gumagamit siya ng kuryente at yung kuryente ay nag-i-emit ng carbon dioxide, ibig sabihin, para lang sa wala din ang ginagawa niya. So mabuti pang patayin mo na lang yung halaman mo dahil wala naman siya pakinabang. Dahil yung carbon dioxide na ginagamit niya through the ilaw ay siya rin ang gumagamit. Nagets nyo?
Nagets nyo pa ba yung logic ng indoor plants? So dapat, tatandaan natin, dapat sunlight yung mas magandang source in order for them to perform photosynthesis. So paano daw siya? So sa light dependent, so we have water molecule galing sa xylem, upward conduction galing sa stem, i-distribute yung tubig across the plant system or the plant body, will enter the PS2 or the photosystem 2 with P680 na photon. Yung P680 na photon from the chloroplast will undergo photoexcitation ng electron na galing sa hydrogen. Mali, na galing sa water. So from this, yung H2O, yung hydrogen at saka yung oxygen, hahatiin siya. Paghihiwalayin yung hydrogen ion at paghihiwalayin yung kalahati ng oxygen gas. So itong 1/2 na oxygen gas na yan, hindi pa yan makakalabas kasi naka 1/2 pa siya. Dapat buo. Dapat buo siya. It should be O2 or it should be oxygen gas. So mag-a-add ulit ng isa pang H2O or ng water molecule para maging buo to. Once na maging buo yan, definitely, ito lalabas na ulit siya sa stomata. May i-utilize ng humans and other animals. Then the electron will undergo photoexcitation, and with the series of proteins, they will enter electron transport chain. So meron tayong tinatawag na electron transport chain dito na kung saan sila yung mag-hold ng electron para hindi lumabas yung kuryente. Kasi nga, na kuryente na to through the light energy. Kaya yung mga kuryente natin ay may rubber at may takip or may insulation para hindi lumabas yung kuryente. So, ganun din dito. Kailangan niyang pumasok sa series of electrons para ma-contain niya yung kuryente niya sa loob. So, kumbaga, parang bag na kapag transport natin, kailangan malamig pa din siya. Or yung cooler. Yung cooler, kailangan yun nasa loob niya, malamig pa din, kaya ipapasok natin siya sa cooler. Kasi pag nilabas natin sa cooler, definitely, lalambot na siya or hindi na siya malamig. So, ganun din dito. Yung electron, kailangan yung kuryente is ma-contain niya kapag transport na siya. Sir, bakit kailangan i-transport? Kailangan siyang i-transport kasi gagamitin yung electron na yun para pagdikitin yung NADP plus at saka isang hydrogen ion to become NADPH. Siya yung magdidikit. Sir, hindi pa pwedeng magdikit na lang sila bigla. Hindi. Kailangan may glue. Kailangan may paste para mapagdikit yung hydrogen at saka yung NADPH. So, papasok siya sa series of proteins. Pagkapasok niya sa series of proteins, dito sa P700 or PS1, sabi niya, hindi pa ganun kalakas yung kuryente. Kasi nga, naibiyahe nga siya. Dumaan nga siya sa series of proteins. So, for example, parang yung ice cream. Yung ice cream na binili mo sa 7-Eleven, pagka nilagay mo sa cooler at dinala niyo siya dinala niyo siya sa outing, hindi naman nakasing tigas nung kakalabas lang sa freezer. Malamig pa din siya, pero hindi na ganun kasing tigas galing sa freezer. Kaya itong P700 na to, tuloy-tuloy pa lang din or tuloy-tuloy pa rin yung pagkukuryente niya doon sa electron in order para mapagdikit niya si NADP plus at saka si hydrogen ion to become NADPH. And this NADPH is a good source of energy. Good source na siya ng energy. Mataas na siya. Kung si ATP ay energy din or siya yung pinaka-basic unit ng energy natin, sabihin natin yung ATP natin, yan yung baterya sa remote. Itong NADPH na to, ito yung baterya ng sasakyan. Gets nyo? They are both batteries. They are both energy. However,
mas malakas tong NADPH versus kay ATP. Naintindihan po ba? Uy, naintindihan po ba? Yes po. Ngayon, meron pa tayong mga hydrogen dito. Anong gagawin ng mga hydrogen dyan? Kasi napagdikit na natin yung NADPH at saka yung isang hydrogen. Madami pang hydrogen dito. The hydrogen dito ay gagamitin din nating pandikit. Gagamitin siyang pandikit ng mga ADP or adenosine diphosphate to become adenosine triphosphate. But the question now, sir, pandikit lang naman sila. Diba? Pandikit lang naman sila. Ngayon, saan naman nanggaling yung ididikit? Etong NADP plus at saka ADP. So, etong dalawang yan, nanggaling yan doon sa mga dating NADP at saka dating ATP or ito yung mga bateryang walang charge. Sila yung mga bateryang walang charge. Doon sila galing. So, ang ginagawa lang doon is nire-recharge lang nila. Naintindihan po? Naintindihan? Sige. So, ibig sabihin, itong light dependent na to, meron siyang input na light dependent plus water. Ang magiging byproduct niya is kailangan ay ATP plus NADPH. So, etong byproduct na ATP at NADPH will enter the Calvin cycle. Ito siya. Etong ATP na yan at saka NADPH na yan. At saka etong ATP na yan. Ayan siya. Kasi hindi gagana tong Calvin cycle na to kung hindi siya nakakuha ng ATP at saka NADPH dito sa light dependent. Nagets? Nagets po ba? Yes. Yes po. Ayun, light dependent to. Nakadepende sila sa ilaw. Nakadepende sila doon sa kuryente. Etong Calvin cycle, tinatawag siya na light independent. Light independent. Kung walang light independent sa exam, merong Calvin cycle. Parehas lang sila. Kung wala ding Calvin cycle, meron tinatawag tayong Calvin-Benzon cycle. Ayan. Kung wala din yan, baka ang nasa exam, dark reaction. So, hindi ibig sabihin na dark reaction ay sa dilim siya nangyayari. At hindi ibig sabihin na light independent siya, hindi siya nangyayari sa umaga. Ang sinasabi lang dito sa Calvin cycle is hindi siya nag-utilize ng ilaw. Hindi siya nag-utilize ng photon. Hindi siya nag-utilize ng light. Kaya siya tinawag na light independent. Hindi nakadepende yung buong process sa ilaw. Naintindihan? Naintindihan po ba? Yes po. Okay. Ngayon, sa light independent will be equals to the input should be, yung input natin ay CO2, carbon dioxide, plus ATP, plus NADPH will become glucose. So, paano siya magiging glucose ngayon? Paano siya magiging sugar? Meron tayong carbon dioxide. Yung carbon dioxide daw natin, kailangan ng tatlo. Tatlo lang ha, tatlo muna. It should be 6. It should be 6 kasi. So, tatlo muna yung kailangan natin. So, yung unang ikot natin, 1, 2, 3, 4, 5, plus 6. Plus 6. Ito yung pang-anim. Kaya, didikit. Didikit si carbon dioxide kay ribulose bisphosphate.
didikit siya kay ribulose bisphosphate to make it 3-phosphoglycerate. So the 3-phosphoglycerate, 1, 2, 3. 1, 2, 3 ha? Times 6, 18. Sir, saan galing yung 18? 1, 2, 3, 4, 5 times 3, that will become 15. 1 times 3, that will become 3. 3 plus 15, that will become 18. So 18 18 units of carbon will undergo restructuring through the help of Rubisco, and Rubisco is an enzyme. So that will lead to 6 units of 3-phosphoglycerate. So ibig sabihin, itong 1, 2, 3, 4, 5, 6 times 3, 18, magre-restructure lang siya into 3-phosphoglycerate. So the 3-phosphoglycerate will be needing 6 ATP kasi hindi to stable. Hindi siya stable. Para maging stable siya, kailangan mabalance yung phosphate group ng magkabila. So kailangan kabitan siya ng phosphate dito. So saan kukunin yung phosphate? Kukunin yung phosphate sa adenosine triphosphate. So the adenosine triphosphate will become adenosine diphosphate. Yung tatlo magiging 2 na lang. So ilan ang kailangan? 6. Kasi 6 tong units na to. Ayan, 6 units siya. So after that, balance na siya. Magiging 1,3-bisphosphoglycerate na siya. Ang next step ay magiging glyceraldehyde 3-phosphate. Sir, bakit naman po tatanggalin yung, tingnan nyo ha, tatanggalin yung isang phosphate group at hydrogen? Ba't kailangan siyang i-kick? Kasi ang goal, titignan nyo lang ha, kung titignan nyo to, 3-phosphoglycerate, glyceraldehyde, 3-phosphate. Ibig sabihin, the 3-phosphoglycerate ay kailangan lang maging glyceraldehyde 3-phosphate. Pero sir, bakit kailangan niya pang mag-undergo ng 1,3-bisphosphoglycerate? Kasi hindi basta ang pagtatanggal. For example, ito yung carbon chain. Ito yung carbon chain ha. 1, 2, 3, 4. Sabihin natin 4. Ang gusto kong tanggalin ay itong number 2. Ito yung number 1, ito yung number 3, ito yung number 4. Ang gusto kong tanggalin si number 2. Ngayon, paano kayo magtatanggal? Magtatanggal ba kayo kay 4 muna? Ang goal ko ay maging 3 to ha. 1, 2, 3, 4. So, ang goal ko, tatanggalin si number 2. Sir, pwede ko ba tanggalin si 4? Hindi mo pwedeng tanggalin si 4. Sir, bakit hindi ko kailangan tanggalin si 4? Kasi mababago yung structure niya. So para ma-maintain natin yung structure niya, ang gagawin is i-arrange siya. Paano arrangement, sir? Magiging 1, carbon 1, carbon 3, carbon 4, carbon 2. Para si carbon 2, siya yung nasa dulo. Siya yung nasa dulo para ito hindi mabago yung restructuring niya. Kasi pag agad kong tinanggal to si number 2, definitely, iba yung kakabit dito kay 1 at iba yung kakabit kay 3. So para walang kumabit sa kanya, yung tatanggalin, ilalagay ko muna sa dulo. So ganito yung nangyayari sa 3-phosphoglycerate. Magiging 1,3-bisphosphoglycerate muna siya in order for them to become 6 units of glyceraldehyde 3-phosphate. Naintindihan? Naintindihan po? Class, nagigets ba? Uy. Amen. Amen. Amen na lang. Sige. So, ang next niyan, the 6 units of glyceraldehyde 3-phosphate, yung isang unit, or etong glyceraldehyde 3-phosphate, tinatawag din siyang G3P. Yung isang unit, lalabas na. Yung 5, i-recycle siya para maging ribulose bisphosphate. So, 5 times 1, 2, 3, 15.
15 carbon. So kung dito, bibilangin din natin 1, 2, 3, 4, 5 times 3, 15 pa din siya. Ibig sabihin, itong G3P na to, nag-rearrange lang siya to become ribulose bisphosphate. So ngayon, meron na tayong G3P. So the G3P is not enough to become C6H12O6 or to become glucose. Bakit? Kasi ang meron lang siya is C3H6O3 phosphate. Ayan lang ang meron siya. Ibig sabihin, kailangan pa natin ng another 3. Ito pala, kailangan natin ng another 3, another 6, and another 3. So, ibig sabihin, the Calvin cycle will run again. Kailangan natin ulit ng another 6 units of carbon dioxide in order to release another unit of G3P. So, magiging dalawa to, mare-rearrange tong G3P natin to become glucose. So, this is a cycle. Ibig sabihin, paulit-ulit lang siyang mangyayari. So, magkakaroon tayo ng sugar chain or ng series of monosaccharide. So, C6H12O6. Ayan. Kapag dinuntungan ko pa siya, magkakaroon tayo ng chain. Pwedeng fructose ang dumikit dito. Pwedeng ang dumikit dito ay glucose ulit. Kung plants, more or less, glucose and fructose lang naman ang didikit dyan. So kapag medyo malaki na siya, pwede na siyang tawaging starch. Naintindihan po? Naintindihan? Yes po. Yes. Ayan. So, hindi nyo kailangan i-memorize tong ribulose bisphosphate, glyceraldehyde 3-phosphate, 1,3-bisphosphoglycerate. Hindi nyo siya kailangan i-memorize. But what you need to know is this glucose or this carbon dioxide will become sugar. Yes, that this carbon dioxide will become sugar by the help of the process ng Calvin cycle. Ngayon, ito daw ay nangyayari sa plants. Nangyayari sa plants. Ngayon, paano naman nagkakaroon ng sugar ang animals? Kasi ang plants nagkakaroon ng sugar in the process of photosynthesis. But now, paano daw nagkakaroon ng sugar naman yung tao or yung animals? Paano daw? Anyone? Walay na? So, By nagkakaroon ng consuming sugar. Ayan, by consuming plant and by consuming other biomolecules. Doon nagkakaroon ng sugar yung katawan natin or yung mga animals. So, by consuming plants and other biomolecules. So, ngayon, cellular respiration naman yung i-discuss natin. So, sa cellular respiration, ang goal naman nito ay magkaroon ng energy. Magkaroon ng energy. So, paano tayo magkakaroon ng energy? Sabi nyo kanina, by consuming plants. So, kapag nagko-consume ka ng plants, definitely, gagamitin mo yun or i-utilize mo yun to become energy. So, kumakain ka ng kanin, kumakain ka ng karne through the kutsara and tinidor in order for you to have energy. Diba? Yung plants natin, nag-undergo siya ng photosynthesis in order for the plants to create sugar and to become energy. Tama? Diba? So ngayon, saan nangyayari ang cellular respiration? Saan daw nangyayari ang cellular respiration? What particular organelle? Mitochondria. Mitochondria. Sa mitochondria siya nangyayari. Question. May mitochondria ba sa plants? May mitochondria ba sa plants? Yes. 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 May mitochondria ba sa animals? Yes. Yes. Ngayon, hindi lang siya mitochondria. Kailangan natin ng cytoplasm. So, both plants and animals have mitochondria and cytoplasm. Doon nangyayari ang cellular respiration. Again, nangyayari ang cellular respiration sa cytoplasm and mitochondria. So, the first part
of cellular respiration is what we call glycolysis. So, ang glycolysis daw ay nangyayari sa cytoplasm. Ang glycolysis daw ay nangyayari sa cytoplasm. Pagkatapos ng glycolysis, magkakaroon ng pyruvate oxidation. After ng pyruvate oxidation, magkakaroon ng Krebs cycle, tapos electron transport chain. Yung pyruvate, mag-start ng pyruvate oxidation hanggang electron transport chain, nangyayari siya sa mitochondria. Again, pyruvate oxidation, Krebs cycle, and electron transport chain, nangyayari siya sa mitochondria. So, yan natin. So, from glycolysis, again, you don't need to memorize this one. What you need to know is kung paano nangyayari na maging ATP siya. Paano mangyari na maging energy siya. So, from the glycolysis, meron tayong input na glucose. So, saan galing yung glucose? Galing yung glucose sa, kung sa plants, galing siya sa photosynthesis. Gets? Kung sa plants, galing siya sa photosynthesis. Pero kung sa animals naman, galing siya sa carbohydrates. Again, galing sa carbohydrates. Galing siya sa carbohydrates. Naintindihan po? Di class, naintindihan? Yes po, sir. Ayan. So glucose will undergo the first process, which is isomerization. So, kailangan daw kumabit ng ATP doon sa glucose. So, paano siya kakabit? Through the help of enzyme na tinatawag nating hexokinase. So, every process in the glycolysis, meron siyang enzyme para makatalyze or mapabilis yung process. So, for step 1, we have hexokinase. For step 2, we have isophospho-glucose isomerase. Sa third, we have the phosphofructokinase. So, dito pa lang, kapag binabasa natin sa phospho, ibig sabihin phosphate, fructo, galing siya sa fructose, kinase, ibig sabihin enzyme. Enzyme siya na kung saan napapabilis niya yung process ng fructose 6-phosphate. So, from glucose, magiging glucose 6-phosphate. Tignan nyo ha, glucose 6-phosphate, magiging fructose 6-phosphate. So, sir, ibig sabihin si glucose na merong C6H12O6, nag-restructure lang siya para maging fructose. Diba? Kasi pare-parehas lang naman yan na monosaccharide. So, after nyan, magiging fructose 1,6-bisphosphate. Ibig sabihin, yung phosphate group, meron siya sa number 1 at meron na siya ngayon sa number 6. Kung mapapansin dito, walang phosphate, may phosphate pero nag-restructure ang OH. Yan, nag-restructure ang OH. Tapos dito sa pangatlo, kung makikita natin, fructose na siya, pero meron na siyang dalawang phosphate. Yung dalawang phosphate natin through the help of dalawang enzyme, aldolase or triose phosphate isomerase, or pwede din natin siyang pwede din joke lang. Triose phosphate isomerase pala. Ayan. Triose phosphate isomerase. Pwede siyang maging dihydroxyacetone phosphate or pwede siyang dumiretso ng glyceraldehyde 3-phosphate. So kapag nanggaling siya sa aldolase or pag nanggaling siya sa dihydroxyacetone phosphate, kailangan niya pa ng triose phosphate para maging glyceraldehyde 3-phosphate. Ayan, kailangan niya pa nito. So the glyceraldehyde 3-phosphate will utilize NADPH para maging 1,3-bisphosphoglycerate. So ang nangyayari lang dito sa glycolysis is dagdag bawas. Kasi nga kailangan hindi basta-basta. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi basta-bastang pwedeng hatiin sa gitna. 'Di ba? So dahil hindi siya pwedeng hatiin sa gitna agad-agad, they need to restructure or they need to puzzle the structure muna para mahati siya sa gitna.
Because the main goal of glycolysis is to become 3 carbon compound. So ngayon, dahil naging 3 carbon compound na siya dito through this enzyme, etong pyruvate na to can enter now the mitochondria. Gets? Can enter now the mitochondria. Kasi kung glucose siya, hindi siya kayang pumasok sa mitochondria. Hanggang cytoplasm lang siya. So dahil sa glycolysis na ang byproduct ay pyruvate, ngayon kaya na siyang pumasok ng mitochondria. So ngayon, the pyruvate will enter the mitochondria. Tatandaan, kapag galing siya sa glucose at naging pyruvate siya, always dalawa. Dalawang pyruvate siya. Gets? So, the 2 pyruvate will enter the citric acid cycle or Krebs cycle or tricarboxylic acid cycle. So, ayan yung mga pangalan niya ha. Citric acid cycle, Krebs cycle, or tricarboxylic acid cycle. So, yung tatlong yan, pwedeng lumabas sa exam. So, kaya tandaan nyo na maraming pangalan. Maraming pangalan tong citric acid cycle. So, during the pyruvate oxidation, the pyruvate will joined by coenzyme to become acetyl coenzyme. And once the acetyl coenzyme, magiging citrate na siya. Once na dumikit sa kanya yung coenzyme A dito sa pyruvate, tatanggal yung isang carbon. Matatanggal yung isang carbon, magiging acetyl na siya. Pag dumikit na yan, magiging citrate. Kasi tatanggal yung coenzyme naman na isa. So the citrate will be added by oxaloacetate. Magjo-join silang dalawa, magiging cis-aconitase. The cis-aconitase is not stable enough, so kailangan niya ng water. So the water will be added to cis-aconitase, magiging D-isocitrate. So the D-isocitrate is not yet stable. They need NAD+ para saluhin yung sobrang hydrogen ion. So magiging alpha-ketoglutarate. So para maging alpha-ketoglutarate siya, kailangan naman ng enzyme na isocitrate dehydrogenase. So after that, the alpha-glutarate, kailangan ulit ng coenzyme A at saka ng NAD+ to become NADH. Kasi may sobra na namang hydrogen ion. So every time na may tinatanggal, may mga susobra at dapat may mga sasalo. So dito sa alpha-ketoglutarate, ang tinanggal is hydrogen ion and oxygen. So it will become succinyl-CoA. So the succinyl-CoA, may i-release siyang energy na tinatawag nating guanosine triphosphate. So the guanosine triphosphate will be added or will catalyze by enzyme like succinyl-CoA synthase para maging succinate at maging stable na siya. However, this succinate is not yet enough para ma-recycle yung isang Krebs cycle. So, kailangan natin ng succinic dehydrogenase. Itong succinic dehydrogenase, dehydrogen. So, magtatanggal ulit ng hydrogen ion dito sa succinate, magiging fumarate. So, pag fumarate na siya, they need another water molecule in order to become malate para mapabilis siya gagamit ng fumarase. So, the malate, yung malate natin, magtatanggal ulit ng hydrogenase through the enzyme malate dehydrogenase. So, magiging or matcha-charge yung NAD to become NADH plus hydrogen na isa at magiging oxaloacetate na siya. Sir, bakit kailangan natin magdagdag at magbawas? Kasi kung makikita natin, the most important part of the Krebs cycle is the NADH na charges. So yung mga charges natin ng NADH, yun yung mahalaga.
So, iikot lang yan ng iikot. So, kada ikot niyan, may ifo-form yan or may i-release yan na NADH. Kasi i-charge niya yung NAD+. So, ang ibig sabihin nun is nicotinamide adenine dinucleotide. Yung isa naman, nicotinamide adenine dinucleotide hydrogen. So, yung isa may hydrogen, yung isa wala. But the main goal of the citric acid cycle or the Krebs cycle is to add hydrogen ion doon sa nicotinamide adenine dinucleotide. Bakit? Kasi yun yung gagamitin ng electron transport chain. So, sa electron transport chain, we have the complex 1, complex 2, complex 3, or complex 4. These are protein complexes na kung saan yung NADH at saka yung FADH, ang gagawin lang yan is i-convert yan into ATP. I-convert into ATP through the ATP synthase. Sir, paano yon? Ito siya. Kung paano yun, ito siya. Yan. So, the same lang siya. Dito, ang sabi natin, itong mga hydrogen na to, na pinagtatanggal natin dito sa tubig na to, ay gagamitin para pandikit ng ADP. So, ganun din yung concept dito. So, paano siya? Yung concept natin dito is, itong mga hydrogen na yan, gagamitin niyang pandikit ng mga adenosine diphosphate. So, saan galing tong hydrogen na yan? Galing yan dito sa NADH. Lahat ng yan galing dyan. So, paano siya ma-charge? Paano siya ma-charge? Kailangan siyang pumasok sa mga complexes para mahati or matanggal yung hydrogen ion. Ayan. Yun lang yung concept nun. So, paano siya? Paano siya? Paano ba siya? Sa glycolysis, merong 2. Sa Krebs cycle, merong 2. Oh my God. Sa ETC, ito na siya. Isang NADH will become 3 ATP or kaya niya magdikit ng 3 ATP. Sa FADH naman, kaya niya magdikit din ng 3 ATP. So, kung i-multiply natin siya, this will become 10 and 1. So, 10 ADH will become 30. 1 times 3, mali. 2 lang to. 2. Tama ba? 2. Will become 2 ATP plus 4. So, magiging 36 ATP. Tama ba? 30 plus 2, 32. 34, 36. So, will become 36 ATP. Pero pwede siya mag-start ng 30 to 38 ATP. So, pwede 30 hanggang 38 ATP. Yung nasa module, alam ko 32 yung pinalabas. 32 yung nakalabas doon sa module natin kasi saan siya nagdi-differ? Nagdi-differ siya dito sa multiplier. Some of the article, 2.5. Yung iba, 2. Yung iba, 3. Sir, bakit iba-iba sila? Kasi iba-iba din yung author ng libro. Iba-iba din yung pag-aaral na ginawa nila. Depende kasi siya sa organism. So, walang specific per organism. Pero kung human siya, alam ko highest, 38 lagi. Kapag eukaryotic ang highest is 38. Doon, sure ako doon. Ayan. So, meron na tayong ATP. Magagamit na natin siya as energy. Ayan. So, I only have 8 minutes kasi madidisconnect na naman ako. So, ito yung example ng exam natin. So, ito yung mismong pwede siyang lumabas. Itong 5 items na to pwedeng lumabas sa exam. So, tingnan nyo kung paano.
yung exam. So choose A if the statement is true. Otherwise, choose the letter of the word or phrase that make the statement false. So for example, sample question number 1. Enzymes are proteins that act as catalyst, accelerating the rate of chemical reaction in living organisms without being consumed in the process. So again, A, if the statement is true. B, C, or D kung ang statement ay false. So again, enzymes are proteins that act as catalysts, accelerating the rate of chemical reactions in living organisms without being consumed in the process. What's the answer? What's the answer? A po. The answer is true. Enzymes are protein that act as a catalyst, that's true. Accelerating, pinapabilis, that's true. In the living organism without being consumed. Yes, kasi nare-recycle siya. That's true. So the answer will be A. So what you're going to do is shade your scantron ng letter A. Number 2, lipids are a class of biomolecules that are generally hydrophobic, meaning they repel water. So this property makes lipids essential for functions such as cell membrane formation. True or false? Lipids are a class of biomolecules that are generally hydrophobic. What do we mean by hydrophobic? Hydro means water. Phobic. Phobic may phobia, ayaw. Ayaw niya sa tubig. Kaya nagre-repel siya sa tubig. Saan ba gawa ang cell membrane? Saan gawa ang cell membrane? Biolipid. Sa phospholipid bilayer. So, is it true or false? True. 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 So the answer is A. Okay, sample question number 3. Photosynthesis produces only glucose. Photosynthesis produces only glucose. Is it true or false? False. False po. False po. False. So, asan dyan? Letter Only. C po. Ha? Yung C, sir. Letter? Letter? C. Oy, tatandaan. Kasama sa option ang photosynthesis. Can you think of a process that only produce glucose? Kasi pwedeng photosynthesis ang sagot if you can think that there is process that produces only glucose. Nagets? Nagets ba kung paano mag-analyze? Uy, naintindihan ba? Hindi ko na pinapasagot. Tinatanong ko lang kung naintindihan. Opo. Yes po. Ayan. So the correct answer is letter C. The word only. Bakit? Because photosynthesis can produce glucose plus O2. So hindi siya word na only. So crucial tong part na to. Ito, crucial yan. Sample question number 4. Cellular respiration is the vital process in plants and some bacteria, converting sunlight, water, and carbon dioxide into glucose and oxygen. Anong sagot? A, B, C, D, or D? Ha? Ang sagot ay B. A, B, C, or D? Tignan nyo ha. Converting sunlight. Ano to? Converting sunlight. Ano siya? What process? Photosynthesis. O, anong maling sa dyan? A, B, C, D.
Ha? Boy. Boy. So, it should be photosynthesis. Sample question number 5. Cellular respiration is the metabolic process in cells converting glucose and oxygen into energy, carbon dioxide, and water. It occurs in 3 stages: glycolysis, Krebs cycle, and oxidative phosphorylation. So, anong sagot? A, B, C, D. A. Ha? A. A. May A na ako. Ano pa? Ano pang hula ng iba? Dog. So, the correct answer is, ayan, sabi ko nalalabas to eh. The correct answer is letter A. Why? Because oxidative phosphorylation can be called as electron transport chain. So, ang other term for electron transport chain is oxidative phosphorylation. So, tama pa din tong statement na to. It occurs in 3 stages: glycolysis, Krebs, and oxidative phosphorylation. Tama, kino-convert niya yung glucose and oxygen into energy with the byproduct of carbon dioxide and water. So, metabolic process din siya. So, hindi naman sinabi dyan kung catabolism or anabolism siya. Basta metabolic process siya. Nagets? Yes. Okay. Pero, wait lang ha. Cellular respiration is the metabolic process in cells converting glucose and oxygen into energy, carbon dioxide. Tama. So, yan. True ang sagot. Ayun, that would be all. Nagets? Nagets na kung paano to? This will be 40 items, ha? 40 items siya. Kaya? Kaya ba yung exam? Amen. Kaya po. Amen. So, I hope na-refresh yung utak. Alam kung anong i-review. Mag-review all over the weekend para may masagot. Ayan. Sabi ni Sebastian, parang ayoko talaga sa maging prof next year. Parang malabo na. Malabong... Anong section mo, Sebastian? 09 po. Ay, malabo nga. Panghapon. Panghapon kayo, no? Wazon, ikaw, anong section mo? Same po kami ni Sebastian. Tignan natin kasi si Ma'am Fraga, Ken na siya. Grade 11 na si Ma'am Fraga. So, baka magpanghapon na ako. Hindi natin sure. Ayan. Any questions before ma-disconnect ako? None. So, kung wala, you stick to the modules. You stick to the modules, you stick with the PowerPoint presentation. And alam ko naman yung iba sa inyo ay I'm talking about the bio class ha. My friends from other